Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is July 7, 2026. At tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may SM City, BF Paranaque. Dito yan sa may BF Homes sa Paranaque. At dadalhin po natin yan sa may Greenwoods Executive Village sa may San Juan, Cainta, Rizal. Okay, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman na sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations of government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. I mean, pagka magbabalik po tayo mamayang onte po. Total, wala namang balita. So, ayan, magbabalik po tayo. Ano yan? Ba't ganun? Sumakit dyan? Wow. Ah. SLAX pa tayo, ano? Did you look at the comments section? If you did, ano yung mga reactions doon? Ano yung mga statements doon sa comment section?
ko kanina na mabigyan sila ng advance copy ng mga sworn statements ng mga sasalang na testigo sa mga susunod na pagdinig. Pero sabi ng presiding officer na si Senator Chis Escudero, hindi inadapt ng impeachment court ang judicial affidavit rule dahil mas gusto nila na lahat ng testimonya ay mailatag sa open court at marinig hindi lamang ng mga senator judges, kundi maging ng publiko. Muling itutuloy bukas ng alas 2 ng hapon ang pagdinig kung saan isasalang sa cross-examination ng depensa ang testigo naman ng prosecution. Hiniling din ng prosecution na maisalang bilang testigo sa impeachment trial ang Chief of Staff ni VP Sara si Atty. Zuleika Lopez. Inihain ng prosecution ang request nitong Martes para isabina si Lopez at NBI Director Melvin Matibag sa July 13, 14 at July 15. Ferdinand. Maraming salamat sa iyo, Johnson Manabat. Hindi napapanahon. Yan po ang babala ng isang consumer group sa Energy Regulatory Commission sa malapit na ang desisyon ng hirit na dagdag siya ng Meralco sa gitna ng kaliwatan ng reklamo sa pagsirit ng sigil sa kuryente. Isang consumer naman ang nakapuking sa maling pagbabasa ng meter reader ng Meralco sa mga numero sa kanyang metro. Hindi pala 100 kilowatts ang sobra kung hindi 120 kilowatts. Laki, di ba? Nakita niya sa social media si Jeneline nang madiskubre ang maling basa ng kanyang metro. Saka si Marso, nagtuloy-tuloy ang pagsirit ng bill nila. Ironic reading June, may report ni Jeneline ang mga numero sa metro pagkaalis ng meter reader. Ang naitala niya, 35834. Pero
Sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Overseas Qatar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 6. Sa inyong pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nauunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa panonood. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito ang DZMM Radyo Patrol Lex 30 sa balita oras public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado. Down sa trabaho, get ready! Susugod po ang ilang kapamilya car sa inyong lugar para sa Tinalang Festival Kapamilya Caravan. Buong araw ang Monday sa July 18 sa South Cotabato Sports Complex. Dalhin ang buong pamilya para sa libre medical services at titignan po ang inyong caravan na magsisimula alas 8 ng umaga. Sa hapon naman, magsayawan at kantahan tayo. Makikulala at magkabasok kay Baby Dolls. Sabayan din sa kanilang trending songs ang Anak ng Tipak, BGYO. Kaya ang piling Seals naman ang naghahatid nila Jared Garcia, Angela Jan, River Joseph, X. Lear, Colette, Adelo, Steph Madeline, Francine Diaz at Jace Cuenca. Ibagin sa Tinalang Festival, mga kapamilya. Iconic ang mga karakter ni Kathleen Bernardo sa telebisyon at pelikula. Kaya naman malaking challenge ang pagbuo ng kanyang papel at karakter sa bagong seryeng Someone Someday. May ibiniso naman si Catherine tungkol kay James Reid o Papatrol, MJ Felipe. Iconic na may tuturing ang ilan sa mga ginampanang papel ni Catherine Bernardo sa telebisyon at pelikula. At ito mismo ang dahilan kaya nahirapan siya buuin ang kanyang karakter sa TV. Someone Someday. Ang pagka-fun siguro ni Chichay
Attorney Adriga, kausapin naman kung bakit private prosecutor, no, yung nagpresenta kanina ang sabi naman ng House Prosecution Team ay hindi naman ito pinagbabawal at meron ng justification o paghahati doon sa trabaho. Kaya na lamang kung kapag direct examination ay ipinauumaya ito sa private prosecutors, ano yung mga argumento naman tungkol doon sa legal at technical matters ay yung mga public prosecutors yung nag-aasikaso. Kanina rin nun ang mag-islam na nag-press conference dito sa House Prosecutor Lawrence Quezon kung sabi na satisfactory o satisfied sila doon sa naging sakbo ngayong day 1 ng pagpepresenta ng ebidensya sa Senate Impeachment Board at sinabi din ni House Prosecutor Defensor na tama lang yung naging desisyon ng prosecution sa unahin ng Article 4 o yung basement inibigente sa family at asahan daw na kumbaga save energy yung mga i-expect na susunod sa posisyonan sa impeachment trial ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang malinaw kumpirmado. Sigurado, ito ang naging support sa ilabas ngayon sa ABS. Maraming salamat.
Tama, dito yun ano? Tama. Kaliwa. Ito pala yung ano, nangangailangan sila ng ID. Talong gate yun sa may back gate sa Taytay. Yung backgate yata, drop off po. Nagtakang ba't mga traffic siguro sa C6? Ah, usually po, ganun po. Kasi mas malapit kami sa back gate eh. Hindi sila nagpapapasok sa backgate kaya po dito po sir. Ha? Papapasok, pero mag-iiwan din ng ano. Nagpapapasok Ng din labas po? mo. Oo. Pasok din doon. Iiwan mo rin lang yung ID mo. Kala ko di sila nagpapapasok. Basta doon ka lang sa may ng gwardiya. Pwede naman pagka gano'n na ano, nakikita nyo ano, pwede naman i-request po. Kasi kami po, hindi naman po talaga kami ano, hindi namin kabisado lahat ng mga pinupuntahan. Kala ko yung inano ng ano, no? Waze. Ah, opo, yun nga po, yun nga po yung pinupunto ko. Continue. Kami po, sumusunod lang po kami kung ano yung Oo. turo ng navigator. Kasi nga, hindi namin kabisado lahat ng pinupuntahan po namin. Mm-mm. Kaya pagka... Kaya Siguro Siguro Pakinggan po. ma-traffic din doon sa ano sa C6. Ako Kaya, po, kapag kami nagsasuggest po na passenger ko po, sinusundan ko po. Kasi sila po yung nakakaalam ng area. Kasi taga doon sila. Siguro nga, matraffic. Ma-traffic siguro. Kasi nung ano kami galing dito, doon siya pinadaan eh. Kaso nga lang, kita shortcut naman yan. Ano din. Ganun din. Ano, Oh, ang daming ano, ikot-ikot, di ba? Oo. Tapos dumaan pa sa palengke. Kaya nga po. Ito, ilang beses na rin ako pumapasok dito kaso ano ko sa ano, yung pag ano ko ng ID doon kasi hindi ko matuntun eh. Ang daming liko. Dami likod ko. Ano na po yung ano yun? Pangalan yung main gate na yun? Main gate. Sandoval yan. Hindi, itong subdivision na ito. Greenwoods. Greenwoods main gate. Ano nga? Oo. Yun. I-waste ko na lang po mamaya kasi dati wala, hindi ko talaga matagpuan eh. Eh syempre, obligado kong balikan dahil yung ID ko nandun eh. Yan mo lang yung ano, Sandoval Avenue. Saan doon wala ba niya? Oo. Kaso baka doon ka rin ano, sa likod. Sa main na lang yung Main gate na. Greenwoods main. Greenwoods Avenue na lang. Greenwoods Avenue. Mas Greenwoods, main gate. Aha. Kasi yung isang back gate yun. Yung sa toll natin, hindi ako sure kung 49 ba o magkano. Parang, kabisado niyo po yun? Hindi, ano, Hindi po din, ano eh. gawin mo ng ano. May nakita akong 49, hindi ko alam kung yun. Wala. Plus 100. Plus 100 mo na lang kuya yung ano. Ay, yung sa toll? Oo. Sige po, kayo po Kasi yung... medyo malayo-layo naman eh. Thank you po. Ewan ko lang kung makapick up kayo dito. Dito naman marami. Marami rin naman. Usually, pagka araw po ako meron naman. Pero ngayong gabi, di ko lang alam. So taga road talaga kayo sa may parting ano? Hindi rin po Quezon City po ako. Quezon City. Mas Kung saan, malapit. kung saan lang ako nakakarating talaga. At least malapit-lapit ka sa Quezon City. Mas malapit-lapit ako. Galing na nga po akong Cavite kanina eh.
Dito na yata yung si Inday ah. Ha? Oo. Malakas yun. Oo, super typhoon nga daw eh. Pero parang ang medyo Eh, linis naman sa atin. Parang sana nga- diretso Taiwan eh. Sana nga wag mo dumaan sa lupa. Oo. Pag medyo mataas yung tayo niya, pag medyo kawawa, taga Aurora, saka taga No? Ilocos. Norte, no? Ay, yung ano, yung Isabela ba yun? Mm. Yung tagiliran ng Aurora, yun ang ano eh. Pero pag tumama ng parting Samar, ng ang Manila, Bicol to Manila. Pag dyan dumaan ng bagyo, sigurado Manila kasama. Hagip tayo. Pag yung ano, magaya dun sa Undoy, yun ang ano, Kaya nga. yung baha. Hindi, saka itong nung mga nakaraang 2 taon, si Christine. Oo, hindi. Grabe yung baka din yun. Daming nalubog na sasakyan. Oo. Huwag sanang bibiglain yung ulan. Kasi Kung hangin lang. Oo. Pero pag yung volume ng tubig marami. Doon nagkakaproblema pag maraming tubig eh. Parang kung kailang summer tapos biglang ulan ba, ano? Oo nga po. Parang napabayanan yung mga drainage eh, hindi nila pinaghahandaan eh. Kasi pag summer dapat nililinis na nila. Yun talaga dapat ang obligasyon ng barangay. Kailan mo yung ano, konting ano pa lang doon sa may EDSA, di ba? Bahaan na. Dapat minomonitor din yung barangay. Mismo doon sa opisina ng DPWH, di ba? Oo nga po. Kaya naobliga din silang magano eh, Kaya magkalikot na ano ng sila kanan. na ba sa flood control, ano, yan, sa harapan na yung mismo, bumaba na. Kung minsan din itong mga gumagawa din, mga construction kasi basta na lang itinatapon din lang yung mga ano nila, residue nila. Oo. Basta may isang ano, malapit na ata eh. Lumaan na ata ng bomb eh. Pero pinapakaliwan na po tayo dito. Pwede naman diretso din yan. Kaya diretso niya para hindi na kayo malito kayo mamaya. Diretso na lang kasi. Diretso niya para hindi tandaan niyo lang yung ano. Ito yung pinakang chestnut na road eh. Dire ano lang. Nahusgahan mo na kasi conclusion na yun. Oo, at sinasabi nga, hindi yung evidence. Ang ibig sabihin lang nun, at ito, na ipaliwanag ng presiding officer, kumbaga nagbigay siya ng gabay sa kapwa senator judge. O, mga judges, huwag niyong pansinin yung opening remarks. Hindi yan bahagi ng ebidensya. Yan, may gabay. At most, kung gusto niyong pakinggan o hindi, up to you. Pero, ang papakinggan niyo dapat talaga yung ebidensya. Ito yung sinabi ni Yan po, kaliwa na po dyan. Hindi pa. Hindi natin tatanggalin. Ano ba yung ano? We will strike this off the record. Ay, hindi pa. Sige. Yun na lang. Oo. Diyan sa sunod. Partner eh, yung mga introduction, oo may publish, pero dahil Para paglabas mo, may dito ka rin. mahaba rin, Tapos dito ka sa kaliwa. mahaba na yung English. Kaliwa? Oo nga Oo. kaliwa. Iniisip ko nga, paano ba ito? Oo naman, siguro maganda rin ng interview tayo eh. Ano yung sa tingin ng mga, kumbaga man on the street, woman on the street, ano bang na Tapos tagos lang sa dulo ko yun, tapos kanan. Dahil katulad na lang sinabi mo kanina, partner, na dapat sana ipaintindi rin ito pati doon sa senator judges natin. This is also important para sa ating mga Pilipino na maintindihan natin
Okay. Tapos kanan kuya. Doon na sa Pulang Bios there. Tapos pagbalik nyo, yun lang din ang ano yun. Okay na kuya yun, ano, ano, i-plus nyo na yung ano, 100. 100 po ah. Okay, sige po. Salamat po. God bless po. Sige po. Okay, thank you. Thank you po. Ano ba, payong ka? Double check po mga naiwan. Ayan, so tapos na. Nakapunta na tayo sa ating destinasyon at maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless po. Ano po?